Mga tol, tuloy tayo sa ating paglalakbay at tayo ay mag-ingat lamang sapagkat marami po sila at di tayo basta-basta susugod agad, lalong lalo na't may mga kalaban na minsan yung iba ay nakaabang lang at nagaano sila ng mga patibong, kaya tuloy tayo tol. So yung ating naano kagabi ay iniwasan natin yun at yun, nakalayo tayo at grabe ibang ano, hingal. May tao dito sa unahan. Ulit na yung kumpiyansa at kampante mga tol, dahil di natin talaga maiwasan na ayun, kung naririnig nyo po yung boses nasa unahan lang. Nagkalat yung kampon ni Commander Bagnot at Butakal ngayon. So kung sakaling man ma-encounter o ma-encuentro natin si Commander Adrian, subukan natin kumbinsihin o di kaya titirahin natin ng orasyon upang siya ay manumbalik sa kanyang dating pag-iisip, dahil sa ngayon mga tol nahihirapan tayong sabihan siya dahil yung kanyang buhay ay utang niya kay Commander Bagnot, kaya kailangan natin mahanapan ng paraan. So tuloy lang tayo mga tol, no? At pakisabi na rin sa iba kong kasamahan lang, lalo na kila Janry at Edward, na ako ay patutungo na sa location kung saan po yun po yung usapan namin na area, kaya tuloy tayo tol. Daming mga ano, ito mga tinik, so delikado yan kung yan ay ating maano sagasaan, nagdudulot yan ng sugat sa ating katawan at lalo na nagdudulot din yan ng venom, delikado yan. Kaya habang nandito tayo sa location o sa critical na area ay kailangan natin talagang i-triple ingat o doble ingat talaga, dahil hindi natin maiwasan talaga na yung mga kalaban ay nandyan lang sa paligid, kagaya nung nangyari sa akin kagabi. Buti na lang ay talagang nagiging kalmado ako at hindi ako agresibo, dahil marami nang nangyayari sa akin at yun, nakakuha tayo ng mga idea sa kanilang mga ginagawa na hindi talaga agad-agad tayo lulusob, o kailangan talaga natin munang magmasid sa paligid bago natin puntiryahin yung nakikita natin, dahil kung titirahin natin agad, hindi natin alam na may mga kasamahan yan sa paligid na nag-aabang lang sa atin o marami sila. Kaya mga tol, baka pwede po na paki-message niyo po yung aking ibang kasamahan, pakisabi po sa kanila na huwag silang padalos-dalos, dahil yung kampo ni Commander Butakal at Commander Bagnot ay talagang nag-iingat din sila, dahil may narinig tayong mga usapan ng mga bandido na kukuha sila ng mga hunter na gagawin nilang commander, at isa na tayo doon sa plano nila, lalong lalo na't nakuha natin si Commander Bangkel sa kanila. At yun, kailangan lang natin mag-ingat talaga
dahil malaki yung patong natin sa ulo ko. Yun yung sinabi sa akin ni Commander Bangkil. At yun, narinig pa natin mismo sa kay Commander Adrian na may balak sila na si Noah ay ipagpalit nila sa ulo sa kay Fred Bangkil, kaya hindi pwede na mangyari yun. Kaya kailangan na matuntun natin agad yung kinalalagyan ngayon ni Noah, sapagkat may mga masamang plano sila na gagawin sa kay Noah at kay Bangkil. Ihanap sila talaga ng paraan upang makuha nila ulit si Fred Bangkil, at buo naman yung desisyon ni Fred Bangkil na siya ay magbagong buhay. Sa katunayan nga ay naintindihan niya na mamalagim lang muna siya doon kung saan siya ngayon. Hindi ko sasabihin, tol, dahil alam niyo naman maraming nakamonitor sa aking mga video, maraming mga spy si Commander Bagnot, hindi lang hunter, hindi lang mga bandido, kundi may mga hunter sila na nagkunwari lang na kaibigan natin. Kaya di tayo kumpiyansa, tol, no? Dahil yung iba nating mga nakakasama dati ay mga dating bandido. So di natin talaga maiwasan na ginamit din sila, dahil yung iba ay wala nang upload, wala nang update. Kaya pakisabi po sa lahat ng mga hunter, tol, na kung may mga kasama sila na mga dating bandido, wag silang kumpiyansa. Baka yun ay isang spy ng mga bandido, lalong lalo na't malaki din yung bayad ni Commander Bagnot sa kanila, at may mga ginawang ritual si Commander Bagnot para yung kanilang isipan at puso, tol, ay sasakupin ang kanyang kapangyarihan. Kaya wag tayo talagang kumpiyansa, dahil hindi talaga natin maiiwasan na makokontrol ni Commander Bagnot yung isipan nila at yung kanilang puso. Kaya tuloy lang tayo, tol. Kaya habang nagsasalita ako dito ngayon, alerto pa rin ako, dahil hindi natin talaga maano na may mga kalaban na nakaabang o nakamasid sa atin. So tuloy tayo, tol. Kung saan man yung ibang kasamaan ko ngayon, tol, pakisabi nilang po na sila po talaga ay mag-iingat, dahil hindi basta-basta yung ating mga makakalaban, lalo na mortal natin na kalaban yan, si Commander Butakal at si Commander Bagnot. Titipid din tayo sa bala, tol, gawa ng wala tayong pangbili ng bala. Nung umakyat tayo ay yung bala natin na natira ay konti lang, kaya nagtitipid din ako, at yung dala kong pagkain ay konti lang din, dahil mas inuna ko yung gamot sa pang araw-araw. Ang lalo na pag nandito tayo sa bundok ay hindi pwede na wala tayong gamot na madadala. Kaya siyempre vitamins na rin, dahil minsan inuubo tayo siguro sa pawis na matutuyo sa ating katawan. Ito lang. So huminto muna tayo dito, dahil sure ako na safety ang area na ito. O nasa ano tayo ba? Diyan sa ibabaw. Ayan. Nakikita nyo, parang ano yan. Parang nandito ko sa mas mababa. And may mga naririnig pa tayo na mga manok na ano na, tilaok ng manok. Dahil medyo maaga pa. Kaya ingat lang tayo. Kanina may nakita akong ahas. Pero butin lang ay naunahan natin sila na maano. Kaya nakadistansya tayo. Di talaga natin maiwasan, tol, na may mga panganib na nakaabang sa atin. Kaya kunting ingat, at may mga nakatambay talaga dyan sa unahan siguro.
Kaya target ko at punteriya ko talaga ngayon na mahanap ko yung lokasyon kung saan talaga nilagay nila si Noah. Dahil yun po yung kanilang punteriya din na maipagpalit si Noah sa atin laban sa kay Brad Bangkil. At hindi rin natin alam na yung mga tauhan ni Bangkil ay ubos na dahil may mga narinig ka tayong mga putok ng baril. Di din ako sure kung sa kasamahan ko yun o sa mga alagad yun ni Brad Bangkil. Tahimik naman yung area pero may mga naririnig din tayong sigaw tulo mga kalaban. Parang may ano dito nangunguha ng ano, siguro inubod nila yan at kinain. Mga bandido yung gumawa nito ba. Nandun. Mga bandido ang gumawa nito, siguro kinain nila. Yan. Sa mga nakakaalam, pwede yang makain o maulam. Lagyan lang yan ng tinapa, pwede na adubuhin. Ito. Ayan, mga bakas nila dito. Yan tayo galing sa ibabaw. Kaya konting ingat lang. May nangadaanan din tayo kanina na ano, mga dugo. Hindi ko alam kung dugo ng hayop ba yun o dugo ng tao. Dugo ng tao na may sugat. O di kaya hayop na nasusugatan. Pag nandito ka talaga sa bundok tol, hindi mo maiwasan na kabahan ka. Lalo na't nang iisa ka lang. Hindi ka sure kung ano yung masasagupan mo dito. Hindi ka talaga sure kung ano yung panganib na nakaabang sa'yo. Kaya konti ingat lang. Parang may nakatambay din dito. Parang may nakahiga dito. Ginamit nila. Dito dadaan ko lang.